Hello. Hello. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo sa ating Bible class. Okay, so welcome po kayong lahat sa ating pag-aaral ng sama-sama ng salita ng Diyos ngayong hapon. Manalangin po muna tayo bilang pasimula ng ating gawain. Sabi naman, kami po ay malapit sa inyo ngayong hapon upang humingi ng tulong sapagkat kami po ay muling magbubuklat ng iba ng aklat kung ito ay siya sa ating pag-aralan at nang kami may matutunan, lumago sa aming pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, sa mga tamang turo na meron pong mahalagang contribution sa aming pong pananampalataya bilang mga individual na disciple ng Panginoong Jesucristo, ganoon din as a church, as a newly covenanted church. Tulungan niyo po kami, O Diyos, dahil naamin namin na kami ay kulang pagdating sa karunungan, kulang po kami sa karanasan, inaamin namin ang aming weaknesses, ang aming limitations. Nagpapasakop kami sa inyong pangako, sa inyong salita na ang banal na Espiritu ang totoong tagapagturo namin ng inyong mga salita. Kaya po hindi kami umaasa sa galing at paghahanda ng tagapagturo. Hindi umaasa po kami sa malayong pagkilos, yun din habag at biyaya ng banal na Espiritu. Hinihiling po namin na ang aming pong pag-aaralan ay maging malinaw sa amin, maging challenging para sa amin, at ito sa amin yung sumukol sa aming mga budhi patungkol po sa pagpili ng kung ano ang mainam, kung ano ang malinis, kung ano ang matuwid, kung ano ang nakalulugod sa inyo, kung ano po yung banal at kaaya-aya sa inyong paningin. Siya sa atin yung aming mga puso, kami po ay mga makasalanan, kami po ay walang may pagmamalaking segundo sa aming buhay na hindi kami nabahira ng kasalanan. Hiniling po namin na paranas niyo po sa amin ang patuloy na kasiguruhan, katiyakan ng gisang ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo para po sa aming ikapagpapatawad. At ang aming pong pagharap sa inyo ngayon ay pag-amin na kailangan namin kayo at gusto rin namin kayo mabigyan ng luwalhati. Kaya tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tuloy po tayong lahat. Umawit po tayo ng isang hymn. Mas pati. Christ our life appears, our hope will be complete. Our longings find a rest, for at His feet. When Jesus comes to reign, restoring everything, our tears will turn to times of praises to our King. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior. We'll behold the glory of our King forever. Christ our Savior. Faith will turn aside when Christ our life appears. Christ our life appears, and curse will be undone. All wickedness will let His mercy overcomes. The Savior will renew, but sin had torn apart. His light will drive the shadows from our weary hearts. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior.
faithful turn to side when Christ our life appears. Christ our life appears, we strive to bring him down. We fade and fall away as he receives our crowns, and death will disappear. Its rule and reign destroyed beneath the weight of glory and eternal joy. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior. We'll behold the glory of our King forever. Christ our Savior. Faithful turn to side when Christ our life appears. Christ our Savior, we'll behold the glory of our King forever. Christ our Savior, faithful turn to side when Christ our life appears. Okay, pwede na po tayong umupo. Okay, pagpapatuloy po natin yung ating series. Pinamagatan po natin The Whole Truth About God. Ang focus po natin dito ay hindi po yung detalyadong pag-aaral ng mga mahalagang doktrina o tamang turo na iwanan sa atin ng Panginoon sa Kristo at ng mga apostol sa Biblia, kundi ang kahalagahan nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya at bilang ng isang buong iglesia. Wala tayong panahon na pag-aralan ng lahat ng ito ng detalyado, pero hindi po ibig sabihin niya na hindi natin bibigyan ito ng pansin sa mga susunod na panahon. Dahil ito'y Bible class at ito yung exclusive na venue kung saan ang iglesia ay nag-aaral ng salita ng Diyos, babalikan natin yung mga mahalagang doktrina na dapat ay malinaw sa atin at pinangahawakan natin bilang isang church. Yun nga po ay inintroduce sa atin sa pamamagitan ng 1689 London Baptist Confession of Faith. So nasimulan na natin yun before, pero baka ulitin ulit natin to refresh us from the very first chapter para ma-review tayo. So titingnan natin kung hanggang kailan natin matatapos itong mga libro na ito. Ito kasi ay kamali 6 na mga libro, na mga series ng pag-aaral para sa isang sisimulang iglesia. So ang intention ko ay tapusin muna ito, pagkatapos ay saka natin babalikan ang confession, na magiging pundasyon ng ating pinaniniwalaan bilang isang church. So for now, dito po sa series na ito, bagamat ito ay tungkol sa sound doctrine, yung application nito sa buhay natin at yung mga areas na dapat ay naiimpluwensyahan ng tamang turo o ng tamang doktrina sa buhay natin at ng isang iglesia. So, naumpisahan natin na ang totoong turo o ang tamang turo ay dapat magbubunga ng pag-ibig. Napag-aralan natin yan. Pagkatapos na pag-aralan din natin, ang tamang doktrina dapat ay nag-lead sa atin sa kabanalan
At ngayon pong hapon na ito, ang pag-uusapan natin ay ang tamang doktrina at ang kahalagahan nito para sa ating pagsamba. Okay? Kaya nalagay pa dito sa unahan. Sa panahon natin ngayon ay maraming imbalanced view patungkol sa worship, no, ng mga evangelical churches. I'm referring to evangelical churches, sa mga iglesia ito na nagtuturo ng tamang ebanghelyo, naniniwala sila sa Trinity, naniniwala sila sa incarnation ng Panginoong Kristo, yung mga basic theological tenets or beliefs ng isang evangelical church ay pinaniniwalaan nila at pinanghahawakan nila. Kaya lang nagkakaroon ng imbalance pagdating sa issue ng worship. So parang nagiging pinagpipilian yung ano nga ba ang dapat na maging itsura ng pagsamba ng isang church. Kaya yung battle ay namamagitan sa pagitan ng form of worship. Yung ibang mga iglesia ay masyado nakafocus sa ganda ng ilaw, ganda ng tunog, mga instruments, yung mga umaawit, nagpe-perform, mga instrumentalist na nasa stage. Minsan, ang nangyayari tuloy sa kanilang worship, parang napupunta na lahat sa singing at nauubos ang panahon para sa Word of God. So, ito yung isang extreme view, ito yung isang panig, na para sa kanila, mahalaga yung form of worship. Kung ano yung nakikita ng mga tao, convenient ba sila, na-encourage ba sila, na-challenge ba sila sa nakikita nila, maganda ba yung building, malamig ba yung atmosphere, diba? Maganda ba yung upuan, and so on and so forth. Para sa kanila, yan ang mahalaga pagdating sa issue ng worship. On the other hand, meron namang mga grupo ng mga iglesia na naniniwala na ang pinakamahalaga pagdating sa usapin ng worship ay yung object of worship. Hindi yung paano tayo sumasamba, kundi sino ba yung ating sinasamba. At itong grupo naman ito, hindi nagbibigay ng labis sa pagpapahalaga sa music o sa ibang mga elemento ng pagsamba, kundi nagbibigay sila ng mas malalim na pagpapahalaga doon sa sino ba ang Diyos? Paano ba nagpakilala ang Diyos sa atin? Ano ba ang ginawa ng Diyos na ito para sa atin? Ano yung kaligtasan na binigay ng Diyos na ito na ngayon ay ini-enjoy ng isang iglesia o ng mga mananampalataya ng miyembro ng iglesia? Para sa grupong ito, na ang focus ay yung object ng worship o kung sino yung wino-worship, mahalaga yung pag-awit. Importante yung pag-awit. Dapat ang pag-awit ay biblical or scriptural. Pero sinasabi nila, naniniwala sila na hindi masyadong binigyan ng maraming detalye ng Biblia ang music. Bagamat maraming example ng mga awit sa Biblia, mayroong isang buong koleksyon ng mga awit o yung Psalms sa Old Testament. Kung bumasa ka sa New Testament, makikita mo the Apostle Paul and other writers, in-encourage nila ang church na huwag mawawala ang pag-awit. Kasi sa pamamagitan din ng pag-awit, ay nagpapalakasan tayo sa isa't isa, tinuturuan natin ang isa't isa ng salita ng Diyos, at naluluwalhati ang Panginoon. Pero, binabalanse lang. Kasi, kung babasahin mo ang New Testament, ang mas maraming detalye na may kinalaman sa worship, ay kung ano yung mga dapat nakapaloob sa isang biblical na pagsamba. Halimbawa, dapat mayroong pag-awit, mayroong pananalangin, mayroong pagbabasa ng salita ng Diyos, mayroong pangangaral ng salita ng Diyos, mayroong pagkakaloob, mayroong celebration ng baptism, may celebration ng Lord's Supper. Yan ang mga nakasulat sa New Testament pagdating sa ano ba dapat yung nakapaloob sa isang biblical na pagsamba. Yung pag-awit ay isa lang sa mga mahalagang elemento. Pero hindi dapat dito na uubos ang panahon ng iglesia pagdating ng Lord's Day. Nauso yung praise and worship. Na isang oras na higit ang awitan, pagkatapos ang preaching ay 15 minutes na lamang. Dahil nag-aapuran ng mga tao na umuwi dahil gutom na o kaya naman ipagod na. Dahil isang oras at mahigit na nakatayo. Umaawit para sa Panginoon. Mahalaga ang pag-awit, pero mas mahalaga kung bakit tayo sumasamba.
pag tayo ay magkakasama bilang isang iglesia. So Scripture tells us that we are to worship God because of who He is and what He has done. In other words, worship is fueled by sound doctrine. So yung tamang pagtuturo, yung tamang doktrina, ito yung nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit tayo sumasamba. Okay, at yun ang pag-aaralan natin sa hapon na ito. Ang topic natin, sound doctrine is for worship. Okay, pag-uusapan natin ang worship, mas importante na binibigyan natin ng mas maraming atensyon kung ano yung pumapasok sa ating kaisipan kaysa yung nag-iimpluwensya sa ating damdamin. Kasi mga Pilipino, music lover tayo. Mahilig talaga tayo sa music, mahilig tayo umawit. Kahit saan ka makakita ng mga grupo ng mga Pilipino, kahit saan bansa, mayroong karaoke. Nag-aawitan. Kasama yan sa ating kultura, sa ating lahi. Pero, mas madalas ang mga awit kasi ay nag-iimpluwensya sa ating nararamdaman. Pero ang pagsamba na tinuturo ng Biblia dapat ay iniimpluwensyahan ng itinuturo sa ating mga kaisipan. Kaya mas mahalaga na pag-usapan ng tamang doktrina, ng tamang turo, nang tayo ay matutong sumamba ng tama sa Panginoon. Ang main idea natin this afternoon, sound doctrine fuels our worship of God because true worship is praising God for who He is and what He has done. So yung pong pagsamba ay basically pagluwalhati sa Diyos sa kung sino siya at kung ano yung ginawa niya. At yung pag-awit ay isa lamang sa mga elemento ng ating pong pagpupuri sa Panginoon. Pero hindi yun ang kabuuan ng worship. Kasi yung ba, yung umatin sa church na yun kasi aapat na piraso lang yung kanta nila. Tapos hindi pa sunod-sunod yung pagkanta nila. Gusto nila yung pag-awit, yung pag-tumayo ka, dire-diretso, hanggang isang oras at mahigit. Para sa kanila yun ang pagsamba. Kaya tinatawag nila ng praise and worship. Pero dito sa ating main idea, ang pagsamba ay pagkilala ng kung sino yung Diyos na sinasamba mo at kung ano yung ginawa niya para sa iyo. Diba? At yun yung dahilan para magkaroon tayo ng tamang puso sa ating pagsamba. Okay, so ang ating pong passage para sa hapon ito ay isa lang, Psalm 96. At itong Psalm 96 ay merong 13 verses. Basahin natin yung Psalm 96. 13 verses po ito. So siguro pwedeng hatiin natin 1 to 6 and then 7 to 13. Okay, mag-request tayo ng dalawa na pwedeng magbasa. Si Ate Lynn, mabasahin natin ng 1 to 6. Si Mami Wilma ay 7 to 13. Sige po. Nakita niyo na po ba? Awit 96. 1 to 6 po. Umawit sa Panginoon ng bagong awit. Umawit sa Panginoon ng mundo. Umawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian. Magpagilagil na inyong magawa sa lahat ng mga bayan. Sapagkat dakilang kayo ang karapat dapat na purihin niya. Siya'y dapat katakutan ng higit kaysa lahat ng Diyos. 5. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay nag-Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon ang ginagawa at nasa harapan niya ang karangalan at kamatayan. Nasa kanyang saktuaryo ang lakas at kagandahan. 7. Ibinigay ninyo sa Panginoon ngayong mga angkan ng mga bayan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng handog at pumasok kayo sa kanyang mga bulwagan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa kayong harapan. Sabihin ninyo sa mga bansa, ang Panginoon ay naghahari. Oo, matatag at hindi makikilos ang sanlibutan. Hahatulan niya may katarungan ang mga bayan.
Matuwa nawa ang langit at magalak nawa ang lupa. Umugong nawa ang dagat at ang lahat ng naroroon. Maging masaya nawa ang bukiran at lahat ng naroon. Ng gayoy, aawit dahil sa kagalakan ang lahat ng pulo kahoy sa gubat. Sa harapan ng Panginoon sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ng lupa. Kanyang hahatulan na may katutiraw ng sanlibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. Okay, maraming salamat. So ito po yung pagtutunan natin at pansin natin sa topic na ito, no? Sound doctrine is for worship. So may mga tanong po tayo na prepare dito to guide us in our discussion. Number one question, what does the psalmist command his hearers to do? Dito po sa dalawang talata na ito, verse 1 and verse 2a. Okay? Pansinin niyo po ulit yung ating passage. So dun sa verse 1 at saka sa verse 2 ay may itinuturo o may iniuutos sa atin ng salmista na dapat natin gawin para sa ating Panginoon. Ano yung una? Umawi tayo ng bagong awit para sa Panginoon. Sa verse 2, purihin ninyo ang pangalan niya. So anong tinuturo sa atin dito ng dalawang talata na yan? Patungkol sa pagsamba. May malinaw kasama ang pag-awit sa pagsamba. Di ba katulad ng sinabi natin, hindi pwedeng tayo sasamba sa Panginoon bilang isang church, pero wala tayong pag-awit. No? Ang pag-awit ay bahagi ng ating pagsamba. Hindi ito bahagi ng pagsamba dahil nagpapaganda lang siya ng worship. Bahagi ito ng pagsamba dahil inutos ng New Testament na pagka tayo po ay sumasamba sa Panginoon bilang isang iglesia, tayo aawit. No? At sa Biblia, maraming talata, hindi lang ito, maraming pang mga talata ang nag-uutos sa atin na awitan natin ng Panginoon. No? So, ang Panginoon ang lumikha ng lahat ng bagay, kasama sa nilikha ng Panginoon ang music. Diba? Ang Panginoon ang lumikha ng music, yung magagandang tono, no? Yung magagandang lyrics, no? Galing sa Panginoon yan, ini-inspire ng Panginoon yan. So, nararapat lamang na ibigay natin sa Panginoon ang ating kakayahan ng pag-awit. Ano? At ano pa yung sinabi dyan? Bukod sa tayo umawit ng bagong awit sa Panginoon, sabi dyan ay purihin natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, ang pag-awit natin ay isang paraan ng ating pagpupuri sa Panginoon. So, tayo sumasamba rin naman sa pamamagitan ng pag-awit. Okay? So, bahagi ng pagsamba at paraan ng pagsamba ang pag-awit. At ang dapat laman, no, ng ating mga awitin ay ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya nakita niya, yung pag-awit ay hindi lang ginagawa for the sake of aawit, no, para magkaroon ng variety, no, na hindi lang lagi nakaupo ang mga tao, tayo para umawit, para may participation ng congregation. That's not the point, no, of singing. Singing is for the Lord. At yung laman ng ating awit ay dapat nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Isa pa, dapat ito rin ay nagtuturo sa atin na purihin ng Panginoon. Kaya mainam na yung mga awit natin ay nasasalin sa Tagalog. Kasi marami kasi sa mga awit natin sa mga iglesia niya ay galing sa Amerika o sa UK. Kaya English ang lingwahe ng mga awit. Limitado ang maraming mga Pilipino pagdating sa English. Kaya mainam na naisasalin sa Tagalog. Anong point? Bakit natin sinasalin sa Tagalog? Hindi para angkinin yung awit na maging Pilipino, kundi para maintindihan natin kung ano yung inaawit natin. Kasi kasama sa ating pagpupuri sa Panginoon, yung lumalabas sa ating bibig. Yung lyrics o yung mga salita na inaawit natin. Para din sa Panginoon yan, pagsamba natin sa Panginoon yan, pagbibigay natin ng papuri sa Kanya. Pangalawang tanong, what does the psalmist command his hearers to do in these verses? Okay, Psalm 96 verse 2b hanggang 3. So yung second part ng verse 2, ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. And then verse 3, ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. So anong inuutos sa atin ng salmista sa dalawang talata na ito? So verse 2b, o kasama pala sa pag-awit natin ay ipinapahayag natin ang pagliligtas ng Diyos sa araw-araw.
So dito, hindi pinag-uusapan yung tono ng awit. Diba? Ang mahalaga sa awit yung lyrics o yung laman ng inaawit natin. Dito, ang laman, ang unang laman na dapat ay inaawit natin sa Panginoon, yung pag-awit natin patungkol sa kanyang pagliligtas. Pansinin niyo yung mga hymns na inaawit natin dito patungkol sa gospel, sa sacrifice ng Panginoon, sa forgiveness, diba? Sa glory ng Panginoon. Yan ang mga dapat laman, no, ng ating mga awit. Sa verse 3, ano dapat natin gawin sa ating pag-awit, sa ating pagsamba sa Panginoon? So hindi lang para awitin ang pagliligtas ng Panginoon, sabi dyan sa verse 3, pinapahayag din natin ang kanyang kaluwalhatian, no, sa ating pag-awit at yung mga kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bansa. So yung pong laman ng ating inaawit kapag tayo sumasamba sa Panginoon ay na napaparooban ng tamang turo, ng tamang doktrina, ng patungkol sa pagliligtas ng Diyos. No? Bukod doon, pag inaawit din pala natin ito, ay naipapahayag natin ang kanyang kaluwalhatian. Naipapakilala natin yung kanyang kapangyarihan. Kaya yung pag-awit, sinabi rin ng Apostol Pablo, ay paraan ng pagtuturo natin sa isa't isa. Kaya po tayo umaawit pagka tayo po'y sumasamba sa Panginoon para paalalahanan tayo, no, ng mga ginawa ng Diyos. Pinapaalalahanan natin yung sarili natin, ito yung ginawa ng Diyos para sa atin. Ito yung kanyang dakilang pagliligtas. Ito yung kanyang masaganang pagpapatawad. Ito yung kanyang alok ng ebanghelyo, kapahingahan, buhay na walang hanggan, katiyakan. Diba? Tapos, sinasabi rin natin yan sa mga kasama natin sa church. Kaya mainam na sa ating pagsamba sa Panginoon, naririnig yung ating boses pag tayo umaawit. So, hindi po magandang practice ng isang church na binubulong lang yung lyrics pag umaawit ang kongregasyon. So, pag congregational singing, dapat naririnig yung tinig ng lahat ng member or regular attender ng church. Bakit? Kasi ang binibigkas natin ay hindi lang para sa Panginoon, para mabigyan siya ng papuri at kaluwalhatian, hindi para din sa atin. Kaya inaawit natin ito kasi pinapaalalahanan natin ng isa't isa. Ito yung Diyos eh. Ito yung nagligtas sa atin. Ito yung kanyang ginawa para sa atin. Ito yung sinakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung inaalok ng Ebanghelyo para sa atin. So doon pa lang, pag naiintindihan yung laman ng inaawit mo, nabubusog ka na spiritually. Diba? Ang salita ng Diyos. So that's the purpose of singing and worship. Hindi lang para, di ba, iba sinasabi, tayo pong lahat ay tumayo para tayo ay magising. Yung mga dugo natin ay, yung mga natutulog natin, mga dugo ay mabuhay. You know, itaas ninyo yung mga kamay. Wala pong masama, no, sa pagtataas ng kamay. Hindi po ako against doon. No? Kung gusto niyo po umawit sa Panginoon, itaas ninyo yung kamay. Wala pong problema yan. Kasi yan ang expression nyo ng inyong pagpupuri sa Panginoon. Pero kung sasabihin mo, itaas mo yung kamay mo para magising ka, mali na yun. Diba? Nawawala na sa focus yung bakit ka umaawit para sa Panginoon. No? Tayo po umawit sa Panginoon kasi gusto natin ipakilala ang kanyang kadakilaan at ang kanyang paraan ng pagliligtas. Kaya po ito'y naririnig din sa labas ng mga hindi naman natin kasama sa church. Naiintindihan din nila yung pala ang ginagawa nila pagka sila'y sumasamba. Yung palang inaawit nila doon ay hindi yung awit ni Frank Sinatra. Yung palang inaawit nila doon ay yung mga awit patungkol sa Diyos at sa mga ginawa ng Diyos para sa mga makasalanan. Pwede rin sa pamamagitan niyan, mahikayat sila sa Ebanghelyo. Diba? So huwag natin babaliwalain yung kapangyarihan ng Espiritu para mabisang dalhin yung Ebanghelyo sa ibang mga tao kahit sa pamamagitan ng awit na naririnig nila. Pangatlo, why should people worship God and declare His greatness to others? So, medyo marami-rami yung passage, no? So, tingnan natin yung mga passages na nakasulat dyan. 4 to 5, and then 11 to 30. Pakibasa nga ulit yan ni Ate Mingming tsaka ni Gewel. Sapagkat ang hila ang Panginoon
dapat katakutan ng higit kaysa lahat ng Diyos. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon ang lumikha ng mga kalampan. Magawa nawa ang langit, magalak nawa ang lupa, ang bugong nawa ang dagat, at ang lahat ng naroroon. Maging masaya nawa ang bukiran at lahat ng naroon. Kung gayoy, aawit dahil sa kagalakan ang lahat ng unipawi sa lugar, sa harapan ng Panginoon, sapagkat siya'y dumarating upang atulan ng lupa. Kanyang nakatulan na may katuwiran ang sanlibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. Okay, so ang tanong natin why should people worship God and declare His greatness to others? Ano po sabi sa verse 4? Kaya dapat patuloy. Sapagkat dakila ang Panginoon. Okay, ano sabi sa verse 4? Kung bakit natin dapat awitan ng Panginoon sa kanyang kadakilaan? Yes, sinabi na natin, pagkat ang Panginoon ay dakila dahil sa kanyang gawa ng pagliligtas. Pero may dinagdag pang detalye sa verse 4 na dahilan kung bakit dapat natin ipakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Bakit natin siya kailangan sambahin? Ha? Sa last part ng verse 4, ano sabi dyan? Siya dapat katakutan ng higit kaysa lahat na Diyos. So, ano ibig sabihin na? Yung Diyos dyan, maliit yung D. Ibig sabihin, kaya natin inaawitan at sinasamba ang Diyos na ito sapagkat siya ang totoong Diyos. Hindi siya Diyos-Diyosan. Hindi siya nagpapanggap na Diyos. Siya ang nag-iisang Diyos. Siya yung totoong buhay na Diyos. Kaya dapat lamang mo siya awitan. Dapat luwalhatiin pag ang iglesia ay sumasamba, no, at umaawit para sa Kanya. Verse 5. Bakit natin dapat purihin ng Panginoon, sambahin ng Panginoon? Ano sabi niya sa verse 5? Sapagkat ang Diyos na ito, ang totoong Diyos na ito, ang lumikha ng kalangitan at ng lupa. So pag nakita niyo sa Biblia yung langit at lupa, ibig sabihin the entire creation, heaven and earth. Tinutukoy dyan. So God is the creator of everything. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, no, na nakikita natin. At maging yung mga bagay na hindi natin nakikita. So dapat natin luwalhatiin ng Panginoon sapagkat hindi lang siya yung totoong Diyos. Itong Diyos na ito ang lumikha, na creator of everything. And then verse 11 to 13, bakit natin dapat sambahin, luwalhatiin ang Panginoon? Ano binigyan na dahilan? 11 to 13, yung pinasa ni Gabriel. Sapagkat ang Diyos na ito, hindi lang siya ang Diyos na totoo, hindi lang siya ang Diyos na lumikha, siya din ay ang makatuwirang hukom, nahahatol sa lahat ng nilalang sa kanyang pagtatatag ng kanyang sariling kaharian. Ibig sabihin nito, ang Diyos na ito, na lumikha ng lahat ng bagay, meron siyang otoridad sa lahat ng nilikha niya, mananagot ang lahat ng nilikha niya sa kanya. Siya ang hahatol, no, sa lahat ng haka, iniisip ng mga tao, no, na nabuhay at mabubuhay sa ibabaw ng mundo. So ito yung ilan sa mga dahilan, no, kung bakit dapat natin sambahin ang Panginoon. Pero pansinin ninyo, itong mga binabanggit dito mula sa verse 2 hanggang sa verse 13, ay puro patungkol sa Diyos. Sino ang Diyos? Anong ginawa ng Diyos na ito? Bakit dapat siyang luwalhatiin? Bakit dapat siyang purihin? Hindi po ano yung nararamdaman mo. Ano yung nasa-sense ng puso mo patungkol sa Diyos na ito. Hindi po emotion ang nilalagyan ng impormasyon ng mga awit, yung isip pinapakilala sa atin sa pamamagitan ng mga salita kung sino ang Diyos na ito. Kaya ang pagsamba is basically dictated by what we know about God. Kung ano yung tinuturo sa atin at natututunan natin sa Biblia. Next, verse 8, what is the meaning of ascribe to the Lord the glory due His name? Ano ba sabi sa verse 8? Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanyang pangalan. Magdala ng handog at pumasok kayo sa Kanyang mga bulwagan. So, anong ibig sabihin yan?
Ascribe to the Lord the glory due His name. Anong dahilan kung bakit ang Diyos ay dapat nating bigyan ng kaluwalhatian? Ano po yung dahilan kung bakit ang Diyos na ito dapat nating sampahin, awitan, luwalhatiin, paglingkuran? Katangian po ng Diyos yun. Tama yun. No? Pero ano yung patungkol sa Diyos ang dapat na humuhubog sa ating pagsamba? Kung sino siya. Diba? Kung sino siya. Yan yung basically sinasabi sa atin sa Psalm 96. Sino ba ang Diyos na ito? No? And then after na in-enumerate ng salmista yung lahat ng katangian ng Diyos na ito, kung sino siya. Pagkatapos pinakilala, sabi niya, paulit-ulit luwalhatiin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. So tinuturuan tayo na isa sa mga bahagi ng ating pagsamba ay pagsamba, pagpupuri sa Panginoon dahil sa kung sino siya. Okay, dahil sa kung sino siya, hindi yung ano yung sitwasyong pinagdadaanan ko ngayon. Ano yung problema ko ngayon. No, gusto kong umawit para yung problema ko malimutan ko. Gusto kong umawit kasi nasasaktan ang puso. Gusto kong mapasaya ako ang inaawit ko. Ganun ang, minsan ang pumapasok sa iglesia, meron ganun mentality. Masyadong man-centered yung kanilang pagsamba. Ako ang kailangang masatisfy sa aking pagsamba. Ako ang dapat na, tawag dito, ako dapat yung na-uplift, no, sa aking pagsamba. Mali eh. Pag tayo po yung nagsasama-sama bilang isang iglesia, para sumamba, ang sinasamba natin ay Diyos. So dapat, siya yung ililift natin, siya yung pupurihin natin, siya yung luluwalhatiin natin. Hindi dahil sa ikaw ay nasa mood, okay, blessed ka, no? Okay ka emotionally, may pera yung bulsa mo, wala kang sakit, no? Maganda yung trabaho mo, okay yung performance mo sa school, kaya ka sasamba sa Panginoon. Hindi. Kaya tayo sasamba sa Panginoon dahil kung sino siya. Ano yung ginawa niya? Paano siya nagpakilala sa Biblia? Yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo sumasamba. Kung binibigay natin sa Panginoon ang tamang pagsamba dahil nakikilala natin kung sino siya, ang sabi diyan sa verse 8 ay sinasamba natin ang Panginoon sa kaluwalhatian at binibigyan natin ang kaluwalhatian na nararapat para sa kanyang pangalan. Sunod. Verse 2 to 3 and verse 10, what does the psalmist command us to declare to the nations and peoples? Kasama pala sa pagsamba yun, no? Yung pagpapahayag sa mga tao. Ano daw yun? Verse 2 and 3, and then verse 10. Tingnan niyo po ulit sa awit 96. Anong inutos sa atin sa verse 2? I-declare natin o ipahayag natin ang pagliligtas ng Panginoon. Madalas naririnig nyo ngayon sa ibang mga church, I declare health. Diba? I declare healing. Naririnig nyo yan sa ibang mga churches. I declare prosperity. Diba? Ginagamit yung I declare para encourage yung sarili nila na pagpapalain sila ng Panginoon. Pero dito, ginamit yung salitang declare. Ano sabi niyan? I-declare natin ang pagliligtas ng Diyos. O Diyos ulit, ang dahilan ng ating declaration. Kung meron tayo dapat ipahayag, kung meron man dapat lalabas sa bibig natin, ay yung kaluwalhatian, kadakilaan, kabutihan ng Diyos. Hindi yung para sa atin. Kaya pagka kayo po nakaniyahan na dumalo sa isang church na naririnig nyo ay declare, at sabay-sabay natin i-declare ang pagpapagaling sa atin ng Panginoon, umuwi na kayo. Hindi yan nagtuturo ng tama patungkol sa pagsamba sa Panginoon. Itong mga tao na ito, gusto lamang ay payamanin ng kanilang mga sarili. Ano pa? Verse 3. Ano pa? Kaluwalhatian ng Panginoon at ang kanyang mga kagilagilalas na gawa. O Diyos ulit, ang i-declare. Ginawa niya. Diba? And then, verse 10. Ano po yung ipapahayag natin? Ano ba sabi sa verse 10?
Sabihin ninyo sa mga bansa, ang Panginoon ay nagahari. Meron tayong awit na ganyan, di ba? The Lord reigns. He reigns. He's seated on the throne. Ang Diyos ay nagahari, oo, matatag, at hindi makikilos ang sanlibutan. Nahatulan niya ng may katarungan ng mga bayan. So kaya siya nagahari, kaya siya nakaupo sa trono, kapagkat siya ang hukom ng lahat ng nilalang. At kasama dun sa katotohanan na yun, yung dapat ang mga tao na nakakaintindi ng Diyos na ito'y hukom, may takot sa puso. Diba, pag tayo sumasamba sa Panginoon, dapat meron tayong pagkatakot sa Panginoon. Hindi yung pagkatakot na tayo ay lalayo sa Panginoon. Hindi yung pagkatakot na tayo ay gumagana, nagpapasakop sa Diyos na ito. Diba? So ipahayag natin ang pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng mga bansa, sapagkat siya ay nagahari sa lahat ng mga bansa. Kaya mo natin isipin na parang mas namamayani ang kasamaan sa mundo na ito, wala na ang Diyos, o hindi na kumikilos ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi umaalis sa kanyang pagkaupo sa kanyang trono sa langit. No? At kahit po marami at laganap ang kasamaan sa mundo, nag-ahari pa rin siya. Bakit? Nasa control pa rin ng Panginoon ng lahat ng nangyayari sa mundo. At darating yung panahon, kaya paulit-ulit dito, siya ang hahatol kapag mayroong wakas ang kasamaan. Kasama din dapat sa laman ng ating pagsamba yun. Ang Diyos na ito, siya ang pupuksa sa kasamaan at kasalanan, at yun ang pag-asa ng mga mananampalataya sa pagbabalik niya sa Kristo. Kaya tayo, meron tayong future hope. Kasama din dapat sa awit natin yun, di ba? Meron tayong awit na there is a hope. Dahil may pag-asa tayo sa Panginoon. And the next question, what is the relationship of sound doctrine to worship? Ano pong kaugnayan ng matapos natin talakayin yung mga naunang talata, sagutin natin ito. Ano pong kaugnayan ng tamang doktrina sa pagsamba? What is the relationship of sound doctrine to worship? Nga, sino po pwedeng humula? What is the relationship of sound doctrine to worship? Una, sound doctrine is the ground of worship. Ang tamang doktrina, ang tamang katuruan, ang foundation, ang ground, ang reason for our worship. Binibigyan tayo ng dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kung anong alam natin patungkol sa Diyos. Kaya importante ang isang iglesia nag-aaral ng doktrina kasi kung ano yung tinuturo sa atin mula sa salita ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit natin sinasamba ang Diyos na yun. Kasi habang nakikilala natin ng Diyos, lalo tayong namamangha sa Diyos na ito. Lalo tayong umiibig sa Diyos na ito. Lalo tayong nagpapasakop sa Diyos na ito. Lalo natin siya gustong paglingkuran. Dahil sa alam natin patungkol sa Kanya. No? Pero hindi ko sinasabi na walang halaga yung nararamdaman pagdating sa pagsamba. Kasi kung ano yung alam natin patungkol sa Diyos, syempre hindi nang hihikayat sa nararamdaman natin patungkol sa Kanya. Paulit-ulit po na halimbawa, kung naiintindihan natin ang paraan ng pagliligtas ng Diyos, ang kadakilaan ng pagliligtas ng Diyos, matututo tayo magpasalamat. Diba? Matututo tayo na magpuri. Matututo tayo na maging hanghol. Bakit? Kasi alam natin ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya yun yung purpose natin sa ating series sa Ephesians. Para makita natin itong Diyos na ito ang nagligtas sa atin. At yung pagliligtas na ginawa ng Diyos na ito, dakilang pagliligtas. Ano yung dapat naging epekto sa iyo? At sambahin mo siya. Dapat purihin mo siya. Dapat paglingkuran mo siya. Okay, so sound doctrine is the ground of worship. Pag naiintindihan natin ang tinuturo ng salita ng Diyos, inaanyayahan tayong sambahin ang Diyos na ito. Pansinin niyo sa New Testament, every time na may encounter yung mga disciples sa Panginoong Jesucristo tapos mayroong revelation, ano yung epekto sa kanila? Di ba sinasamba nilang Panginoon?
Halimbawa, yung miracles. Halimbawa, sa mga miracles na ginawa ng Panginoon na matindi, binuhay niya si Lazaro mula sa pagiging patay. Nakita ng mga alagad, hindi lang ng mga alagad, ng mga tao yung ginawa ng Panginoon, natakot sila at sumamba sila sa Panginoon. Diba? Nung nakita nila ang Panginoong Jesucristo na nagbago siya ng anyo dun sa bundok ng pagbabagong anyo, sinamba rin nila ang Panginoon. Ano ibig sabihin? Anong point? Kasi habang nakikilala natin kung sino ang Panginoon, lalo tayong nagkakaroon ng dahilan para sumamba sa Kanya. Inaanyayahan tayo ng alam natin na sumamba sa Panginoon. Diba? And then, yung isa, sound doctrine is the content of worship. So hindi lang po, ito yung dahilan kung bakit tayo sumasamba, tamang doktrina. Yung tamang doktrina din po yung laman ng ating pagsamba. Diba? Dito sa Psalm 96, isa sa atin yung mga laman ng ating pagsamba. Diba? Katakilala ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon, yung kanyang pagiging totoong Diyos, yung kanyang pagiging manlilikha, yung kanyang pagiging hukom. Yung mga content ng ating worship. Diba? So, dyan yung ma-judge kung isang church ay sumasamba ng ayon sa Biblia. Kung ang laman ng kanyang worship, mula simula hanggang katapusan, ay patungkol sa Diyos. Pansinin niyo yung ating programa, pagkamat maikli lang yung programa natin, pero mula pa simula, di ba, nagbibuild siya papunta sa preaching. Pinaka-ultimate experience ng church pag nag-worship is ang pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil dito pinapakilala ng gusto kung sino ang Diyos. Siya yung sinasamba natin eh. Diba? Kaya mula sa call to worship, tapos may mga awit, may prayer, no? Meron tayong giving, preaching. Ang pinakahuling bahagi yung preaching. Kasi yun yung pinakasukdulan ng ating karanasan sa pagsamba. At ang laman ng preaching ay kung sino ang Diyos na to. At hindi po mauubos yung panahon natin, no, sa mundo na ito. Hindi tayo mauubusan ng dahilan, hindi tayo mauubusan ng text sa Bible para i-preach. No, dahil napakaraming dahilan kung bakit dapat nating sambahin ng Panginoon. Okay, so ang sound doctrine, hindi lang po pampataba ng utak. Ang sound doctrine ay dapat nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat sumamba dahil ito ang dahilan at kung ano yung dapat na laman ng ating pagsamba. Kaya yung pamatayan natin ng tamang awit sa iglesia ay hindi yung tono, hindi yung laman, lyrics, content. At ang content dapat ng ating pagsamba ay patungkol sa Diyos. Can we worship God without sound doctrine? Pwede ba sumamba ang isang iglesia ng walang tamang katuruan? Obviously, ang sagot natin dito, hindi. Diba? Hindi pwedeng sumamba ang isang iglesia na walang tamang doktrina because sound doctrine fuels our worship. Ito yung nagpapalagablab ng ating pagsamba. Kaya dapat nakikinig tayo sa, binibigyan natin ng equal attention ng bawat bahagi ng worship. Hindi porket, call to worship lang yan. No? So parang tinatawag lang tayo ng leader para umupo na at tumahimik. Hindi. Pag nagsimula na yung call to worship, simula na yung worship. Bakit? Word of God yun. Diba? Kinukuha yung ating atensyon para itutok sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit siya tinatawag na call to worship. O awit. Hindi ko gusto yung awit na yan. No? Paulit-ulit na natin inaawit yan. Hindi mahalaga yun. No? Ang mahalaga, yung inaawit natin, naiintindihan natin. At na-appreciate natin yung Diyos na laman ng awit na yun. Meron nga akong alam na iglesia, 14 lang yung kanilang hymn for 30 years. 14, paulit-ulit na yun. Kasi yung song leader nila matanda na. Wala na siya kakayahan para mag-aaral pa ng mga bagong hymn. Imagine 30 years na yung church na yun, 14 lang yung hymns nila. Paulit-ulit. No? Pero hindi nila pinagsasawaan. Bakit? Kasi yung laman ng awit,
Kanina, napakinggan ko sa binabig nila ang salita ng Diyos. Binabig nila. Nakaka-encourage kasi hindi nila inaalis ang pag-awit at yung kanilang mga piniling awit na aralin talagang malinaw na nagtuturo kung sino ang Diyos. Ay hindi importante kung ano yung inaawit, ano yung tono ng inaawit, importante ano yung laman ng inaawit. Tapos, syempre, lalo na pagdating sa preaching, dapat attentive tayo, tayo matutulog. Bakit? Kasi tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang salita para lalo natin siya makilala. Diba ang Panginoong Jesucristo, ang best example natin dyan, kung siya nandito sa mundo, nag-aral siya ng Biblia. Bata pa lang siya. Sa sinagoga, sa bahay, pag sila mga pamilya lang magkakasama, tinuturuan siya ng salita ng Diyos. Nauunawaan niya yung salita ng Diyos. Pero habang nauunawaan ng Panginoon, habang lumalaki ang Panginoon, habang nagkakaisip siya, ano nangyari? Lalo niyang iniibig ang kanyang ama. Lalo niyang sinusunod ang kanyang ama. So yun ang epekto sa kanya ng kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat yun din ang epekto sa atin. Habang nag-aaral tayo, nang ipapaliwanag sa atin, naiintindihan natin, dapat lalo nating na-appreciate ng Diyos. Lalo natin siyang sinasamba. Okay? If sound doctrine is what fuels our worship, what kind of song should churches sing? Nabanggit ko na yung sagot dyan. Ang laman ng dapat na inaawit ng iglesia ay galing sa Biblia. Pero mag-ingat din tayo kasi may mga awit din po na minsan nakakapasok sa mga churches na hindi nababantayan na galing sa Biblia ang mga lyrics pero merong problema sa theology. So, I cannot think of one on the top of my head. Pero may mga awit na kailangan i-edit yung, di ba, yung isang Christmas hymn na sinasabi na si Jesus nung siya ay isang sanggol hindi umiiyak. Tatandaan niyo ba yung Christmas hymn na yun? Jesus nung siya ay nakahiga sa sabsaban ay mabalik na sanggol, hindi siya marunong umiyak. Mali yun. No? Bakit? Kasi totoong baby ang Panginoong Jesucristo nung nasa manger siya. At syempre, bilang isang baby, pag nagugutom, iiyak yun. Kaya mali yung theology ng awit na yan. Bagamat inaawit yun ng mga churches. So, ginawa ng mga churches, lalo na sa Reform, inedit yun. Binago yung lyrics na yun. Para maawit pa rin yung hymn, pero makorek yung theology. Kaya mag-ingat tayo. Pero dito sa ating churches, masaspas ako yung nagpipili talaga ng inaawit natin. Kasi gusto ko yung laman ng mga awit natin ay talagang dalisay na Ebanghelyo. Faithful sa Word of God. Alright? So, dapat yun ang laman ng ating pagsamba. So, based on this psalm, what can you say to people that worship is purely an emotional experience? Sabi nung iba yung, pag nag-worship ang church, dapat highly emotional. Pag nag-pray, dapat may tugtog. Atin ba sa ganang church? Pagka nag-pray yung pastor, may tugtog. Kaya imbis na yung prayer, may umahaba. Bakit? Kasi nadadala yung pastor ng tugtog eh. Dumaan din ako sa ganyang klase ng worship before. Na may tugtog pag nagpe-pray. Bakit? Kasi gusto yung emotion. Ma-steer yung emotion para maging emotional yung worship. Kasi pag yung ibang mga church, pagka emotional yung worship, ang interpretation nila, spirit-filled yung worship. Nandun yung banal ng espiritu pagka emotional ang mga tao sa kanilang pagsamba. Mali yan. Diba? Bakit? Sapagkat ang banal na espiritu, ang turo sa atin sa New Testament, ay ituturo tayo kay Jesucristo. Ano ibig sabihin nun? Ang isa sa mga tungkulin ng banal na espiritu sa panahon na ito, ituturo niya ang iglesia para makilala si Kristo, maluwalhati si Kristo. So, paano mangyayari yun? Hindi sa emotion, kundi sa turo. Diba? Sa preaching, sa teaching ng Word of God. So habang naiintindihan ng mga dumadalo sa iglesia yung turo at pangaral, niluluwalhati na si Kristo. Bakit? Kasi nakikita nila sa Kristo sa pangaral ng salita ng Diyos. At yun yung dahilan kung bakit sila sumasamba.
Ulitin ko, no? Hindi ko sinasabing walang halaga yung emotion sa pagsamba. Pero dapat yung emotion natin ay nakatune dun sa tamang turo. Kumbaga, nauuna yung tamang turo, sumusunod na ang emosyon. Hindi mo nauuna yung emosyon, nalilimutan yung tamang turo. No? Kung tama yung turo, dapat meron kang emotional response. Pag tinuro yung ebanghelyo, purong dali sa ebanghelyo, naiintindihan mo yung ginawa ng Diyos para maligtas ka, dapat susunod yung emosyon mo. Hindi yung parang ng bato na napakadakila ng pagliligtas ng Diyos, wala kang response. Minsan pagka may napapakinggan ako ng maawit na talagang nakikita ko yung mensahe ng Panginoon, naiiyak yung puso ko eh. Ako, mahilig talaga akong maawit. So, pagka nakikita ko yung ganda ng gospel dun sa awit, nadadala ako ng emosyon. Yung mga awit tulad ng King of Kings, Majesty, meekness, and majesty. Yung mga ganyang awit, no? Pagka binasa mo yung lyrics, nadadala yung emosyon mo. Dapat yan ang epekto sa atin. Iniintindi natin kung ano yung ating napapakinggan, inaawit, patungkol sa Diyos. So, hindi po puro emosyon. Dapat mayroong isip. Pero dapat yung napupunong isip ng tamang doktrina, sinusundan ng tamang emosyon sa pagsamba. Okay? Ito po yung conclusion natin. Kasi manawa na tayo. Sabi niya, we can't worship God without sound doctrine. If we do not have right beliefs about God, we cannot offer Him the glory that is due to His name. Because worship is our response to who God is and what He has done. Kaya tayo sumasamba dahil nakikilala natin yung Diyos. At ito yung tugon natin sa pagpapakilala ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya mula pa sa simula ng ating worship, Word of God na. Sa awit, Word of God pa rin. Diba? Sa prayer, Word of God pa rin. Sa preaching, Word of God pa rin. Every part of our worship ay puno ng Word of God. No? Bakit? Sapagkat ito lang yung magtuturo sa atin kung sino ang Diyos, at pag naintindihan natin ng Diyos na ito, re-respond tayo ng worship. Okay, may tanong po kayo? Sound doctrine is for proper and biblical worship. Question po. Wala nagtatanong. Ibig sabihin, nakakaliin yung member ng church natin. Sinaintindihan natin. Yung tanong? Comment? Reaction? Sige, tayo muna tayo. 3:30 ay magsisimula na tayo ng ating worship service. Maraming salamat po.